Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko, dalak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pagpupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat takbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Hallelujah, hallelujah. Thank you, Good morning, Lord. mga kapatid.
From North, East, West, South, maging sa mga taga-ibang bansa, magandang umaga, syempre higit sa ating Panginoon. Sa umagang ito, salamat sa ating Panginoon, may mga panibagong pagtuturo tayong mapapakinggan. Kasama ko po ang ating Minister Otan at si Minister Boy. Minister Otan, bati po tayo. Ayan, binabati ko yung daddy ko sa Amerika, Daddy Goni, Tita prayer meeting. Amy, ayan. Sa Gumaok, nandyan yung mami ko, tsaka yung Alcantara family nandyan. At yung mga hawak kong prayer meeting, thank you Lord. Ayan. Ayan. Minister Boy. Magandang araw po mga kapatid, mga kapamilya. Napakabuti ni Lord, sama-sama po tayo muli na magparangal kay Lord. Hallelujah. Ayan. Sige, opening prayer muna tayo, Minister Boy. Sige, mag-pray muna tayo. Hallelujah. Aming Ama, kay buti mo po. Salamat po sa napakagandang araw na kaloob mo sa amin. Itaas mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Basbasan mo po kaming tatlo rito, O Lord, na mapuno po ng grasya ang aming mga labi, na bawat salita ay mapakinabangan po ng mga nakikinig, O Lord. Salamat po aming Ama at buong oras, wala pong masayang, bagkos mapagpala po ang mga buong Kompi family at ang papurit parangal sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Ayan. Thank you, Lord. Maraming salamat po ating Panginoon sa umagang ito. Simulan muna natin sa ating verse of the week. Dito po sa Psalms 127 verse 2. Ayan. Nakasulat po, Good News Translation po. Oh. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord's provide for those He loves while they are asleep. Minister Boy, ano bang reflection mo dyan sa mga verse of the week natin? Ano kasi, ang buhay kay Lord, relax lang. Hindi yung Tama. kay masipag, pero hindi yung sobrang halos papatayin mo na ang sarili mo sa katatrabaho. Mabait si Lord na madaling araw pa lang nakahanda na para sa'yo. Unahin mo lamang siyang lagi. Minister Otan. Ayan, lagi natin tatandaan, yung ibon nga hindi nagtatrabaho, binibigyan ni Lord. Tayo pa nakawangis niya, hindi ay pababayaan ng Panginoon. Kaya yung mga anak niya, hindi niya pababayaan. Kaya tamang trabaho at si Lord naman ang nagbe-bless sa atin. Amen. Sister Sally, ano po ba yung awitin natin dyan? Ang buhay ng tao'y tunay na makulay, may lungkot at saya na nadarama, ngunit ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, pagkat kasama si Kristo. Ito na yung word. Di mo na kailangang hirap sa hanap buhay, kay agang gigising, gabing-gabi kumimlay, pagkat gabi pa lang ay handa na ang iyong pangangailangan, pagkat mahal ka ni Kristo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. O sige, batiin mo na natin itong mga maaaga sa umagang ito. Thank you, Lord, ng mga nanonood at nakikinig. Sister Lorna Pehi. Ay, syempre, itong prayer meeting ko bukas sa Talim, si Brother Boyet, aga rin. Brother June Mangikad. Happy watching. Yan, Sister Aida natin. Yan, Sister Judith, happy anniversary ng Tumana rin. Thank you, Lord. Opo. Si Brother Silvino Carino, o si Brother June, ni Sister Femi ng Village is. Syempre, andyan yung anak ni Mami Ched. Si Brother Edward Bisite. Oo, si Patrick. Thank you, Lord. Siyempre, ang aking kapatid, thank you, Lord, Sister Jackie Cosme. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Yeah, Sister Mama Linda Alcance ng San Pablo. Good morning, good morning. Happy watching po sa inyo. Siyempre, andyan ang Nanay Giron, ni Aling Selly ng ano ba yung lugar nila dyan sa may St. Joseph, banda sa may St. Joseph. Thank you, Lord. Town, ano pa? Countryside, opo. Sister Testo Pulbida, good morning. Sister Carmen Sebastian, good morning din. Ayan, si Sister Rose Marie Orpilla ng ating Baguio. Thank you, Lord. Sister Melby rin, ayan, Sister Melby Tungkab. Siyempre, ang ating kapatid na tunay na pinagagaling ng ating Panginoon, Sister Eileen.
inkarnasyon ng pinagbuhatan yan. Sister Evelyn Villanueva. Thank you, Lord. Si Nani Eva. Yes. Brother Joseph Bunos Bibe. Ayan, yung ating manggagawa dyan ng bahay. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ayan, mga kapatid, bago ko ibigay dun sa tagapagturo natin sa umagang ito, updated po ba kayo sa mga pagtuturo natin tong linggon to? Ayan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung mapapansin nyo, o kung napanood nyo po yung ating pagtuturo nung Lunes, recap lang din mga kapatid. Nakita natin, napakinggan natin yung pagtuturo ni Pastor Fred at ni Nanay Nilda tungkol dun sa tinatawag natin the Book of Ruth, yung sa Kinsman Redeemer. Pinagpatuloy nila yun. Oo, thank you Lord. Ang galing. Ang ganda-ganda ng mga pagtuturo about doon kay Naomi, kay Ruth, at doon kay Boaz. Oo, Kinsman's Redeemer. And then nung Tuesday, pagpapatuloy about doon sa communicable attribute of God. Yung pagtuturo about holiness na ibinigay ni Pastor Rapi at ni Minister Ernie. And then, nung Wednesday, ayan, about prayer. Mag-iilang buwan na tayong nagtuturo, nakakarinig ng pagtuturo about prayer. Ayan, binigay nga ni Sister Nene about doon sa 2 Samuel. Thank you, Lord. At kahapon, yun din, pagpapatuloy din ng about communicable attribute of God. Yung about goodness na binigay ni Pastor Simply at ni Sister Jen. At sa umagang ito, dyan lang po kayo. Marami tayong pwedeng mapakinggan at panibagong pagtuturo na maririnig. Hallelujah, hallelujah. Ayan, sige. Bibigay ko na kay Minister Otan. Thank you, Lord. Ayan, thank you Lord. Ang ating good morning, ang attributes of God ay dito tayo sa justice. Ayan. Dito tayo sa Matthew chapter 7 verse 12. Sabi dito, gawin niyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. This is the message of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Itong pag-uusapan po natin tungkol sa justice. Tignan ko yung biblical reference to the word justice. It means to make right. Kaya itong kinuha kong ang talata dito sa Matthew 7:12. Kasi may kanta si Rico Puno dito eh. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kaya sabi dito, golden rule to. Oo, golden rule na bilang isang Kristiyano, sabi doon, to make right, kailangan, sabi doon, kung ano yung ayaw mo, huwag gawin mo sa iba. Di ba, Brother Bong? Ang hirap naman kasi, di ba, pag tinignan mo, ang hirap naman yung ayaw mo, ginagawa mo sa iba, ikaw pwedeng gumawa ng masama sa iba, pero ikaw, ayaw mo magawa ng masama. Ngayon, sabi dito, kaya nga golden rule, bilang isang Kristiyano, kailangan kung anong ayaw mo, wag na wag mong gagawin. Kasi sabi doon sa biblical definition, sabi, to make right. Kailangan gumawa tayo ng mabuti. Ngayon dito, sabi nga dito, God is just. Tignan natin kung bakit God is just. Dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Sabi dito sa salita ng ating Panginoon, He is the rock, His work is perfect, for all His way are justice, a God of truth, and without injustice, righteousness, and upright is He. Kaya sabi dito, pag tinignan natin, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Pag tinignan natin ditong, kaya dito, God is just, makatuwiran. At siya yung pagtinignan natin dito, siya yung His work are perfect, His way are perfect.
Pag tinignan natin dito, yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga decision, sabi doon ay perfect. God of truth and without injustice. Pag tinignan natin, Brother Bong, kaya ang ating Panginoon, God is just. Siya yung perfect way, siya yung perfect work na ginagawad sa ating mga Kristiyano. Bakit? Sabi dito sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aking kaisipan hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Iba ang pananaw ng Diyos sa pananaw natin. Kaya nga sabi doon ang ating Panginoon work is perfect, way are perfect. Siya lang ang nakakaalam ng para sa ikabubuti natin. Bakit sabi doon, yung kanyang gawa is perfect, yung kanyang way ay perfect, sabi doon sa Matthew, sabi doon sa salita ng Diyos sa Matthew 7 verse 8, di ba? Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Sabi dito, ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Kaya sabi doon, yung kanyang pamamaraan is perfect. Di ba? Kailan ba tayo humingi kay Lord na hindi binigay ng Diyos? Di ba? Meron tayong hiningi ng Diyos pero sabi doon, wait lang. Di ba? Wait lang kasi pag hindi binigay sa ni Lord, merong magandang mas the best Minister para sa atin. Otan, pagdating dun sa tinatawag nating wait lang, kasi minsan merong pamamaraan ng Panginoon na tinatawag tayong divine delay. Oo, kasi merong inaayos ng Panginoon, kaya siguro dinidelay niya minsan yung mga blessing na hinihingi natin. Thank you, Lord. Tandaan natin, dalawa lang ang sagot ni Lord. Yes Yes. and wait. Wait. Diba? Hindi nagnuno si Lord. Bakit Amen. kamo? No. Kasi pag hindi para sa'yo, maghintay ka lang. May ibibigay si Lord na mas the best para sa atin. Yes. Kaya sabi dito, yung pasya niya ay pawang makatarungan, siya'y tapat at makatwiran. Kaya kung anuman ang pinangako ng Diyos, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya nga 'di ba sabi doon, hanggang ngayon hindi ka pa humihingi. Kaya 'di ba? Para pag tinignan natin, hingi tayo sa ating Panginoon, tapat ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga doon bibigyan mo ba ng bato kung humihingi ng tinapay? 'Di ba? Bibigyan mo ba ng ahas kung umihingi ng isda? Hindi makatwiran 'yun. 'Di ba? Kung ano ang hiningi, yun ang ipagkakaloob natin. Di ba? Misa kasi pag tinignan mo, pag binato ka ng tinapay, anong gagawin mo? Babatuhin mo ng kape. ng bato. Di ba? Para pag tinignan mo, hindi right yun. Hindi makatuwiran yun. Hindi fair. Kristiyano yun. Hindi fair yun. Kaya sabi doon, ang Diyos ay rock. Sabi doon, yung pamamaraan niya ay work are perfect. His way are perfect. Oo. Sabi nga, Minister kailangan... Otan, sabi doon, no, meron mong nag-comment doon, banda dyan sa atin. Pag binato mo daw pag binato kang tinapay, yes, lagyan doon ng palaman. Tatanungin pa ba kung ano yung palaman ilalagay? Ano? Baka mamaya baka mamaya granada yung palaman noon. Kaya sabi dito, pag tinignan natin dito, kaya nga God is just. God is just. Oo, kung Fair. ano ang hiningi natin, pag hinanap natin, makakasumpong. Di ba? Pag tinignan natin dito, sapagkat ang humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo. Minsan, kaya hindi mo matagpuan, hindi mo hinahanap. Hanapin mo para matagpuan natin ang nais nating mangyari sa ating buhay. Pangalawa, sabi dito, yung Psalms 19, verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous all together. Kaya nga sabi dito, ang mga hatol ni Yahweh,
tunay na makatarungan, patas at walang Oo. kinikilingan. Ganon ang ating Panginoon. Tayo din bilang isang Kristiyano kailangan walang tinititigan at walang kinikilingan. Oo. 'Di ba? Kaya nga pag tinignan mo yung sa justice, 'di ba, nakapiring. 'Di ba? Para pag tinignan natin dito, ganon ang ating Panginoon. Sabi doon, ang judgment niya is righteous. Ha? Ang kanyang ang hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan. Tinignan ko nga dito yung talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan, Brother Bong. Itong namangha ako dito eh. Yung ubasan, yung may-ari ng ubasan, 'di ba? Lumabas yung may-ari ng ubasan, nakita niya yung tatayo-tayo doon. Kinausap niya, sabi niya, gusto mo magtrabaho sa aking ubasan? Bibigyan kita ng isang pilak. Nagtrabaho na ngayon. Yung may-ari ng ubasan, lumabas ng alas 9. Oh. Medyo late na. Tapos nakita niya yung mga taong tatayo-tayo sa palengke. Gusto niyo magtrabaho? Punta kayo sa ubasan. Lumabas ng alas 12. Punta kayo sa ubasan. Lumabas ng alas 3. Punta kayo sa ubasan. Lumabas ng alas 5. Punta kayo sa ubasan. Pag tinignan natin dito. Hindi pare-parehas ng ano, no? Hindi pare-parehas ng Oras. pag tinignan natin dito. Eto na ngayon. Nag-alas 6 na. Bayaran na. Ngayon, siyempre, babayaran yung alas 5, isang oras lang, isang pilak. Yung alas 3, isang pilak. Siyempre, paano yung maaga? Yun. Kasi yung maaga, parang pag tinignan mo, sabi niya, siguro malaki ibibigay sa akin. Bakit ka mo? Nag-expect siya. Oo, kasi ito ang aga lang eh. Pero pag tinignan mo, siya ang sobrang aga, matagal siya, initan, ang tingin niya, mas malaki ang ibibigay sa kanya. Kaya nung binigyan siya ng isang pilak, anong sabi sa kanya? Ano sabi niya? Hindi yata tama yan. Eto, isang oras na nagtrabaho. Ako maghapon sa initan. Yes. Bakit ito lang ang ibibigay mo, hindi ka patas? Anong sabi doon? Anong sabi doon? Bigay mo na yung para sa kanya. Ano sabi? Hindi kita dinaya. Sa simula pa lang, sinabi ko sa iyo, babayaran kita ng isang pilak. Diba? Babayaran kita ng isang pilak. Binayaran kita ng isang pilak. Kaya ang sabi doon, bakit wala ba akong karapatan sa aking kayamanan? Yes, oo. Siyang may ano. Diba? Hindi, wala ba akong karapatan magbigay sa aking kayamanan? Ganon ang ating Panginoon. Fair and just. Kaya nga sabi, ang mga nahuhuli, Ay? nauuna at ang nauuna, nahuhuli. Nahuhuli. Kaya pakabantayan natin. Di ba? Ang ating Panginoong Kristo, fair and just na pag tinagtawag natin dito. Ngayon, sabi dito, pag tinignan natin, na ipamumuhay ba natin yung pagiging makatwiran? Yun lang. Oo. Di ba? Kasi baka mamaya, ang haba-haba ng ating paglilingkod kay Lord, baka mabaliwala lahat. Bakit kamo? Kasi tandaan natin, si Lord, kung ano man ang iyong tinanim, yun ang aanihin what you mo. sow, you reap. Oo, kaya pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng Yes, totoo yan. mabuti. Kaya dito, sabi dito, na ipamumuhay ba natin? Na i-apply ba natin? Yung pagiging just, pagiging makatarungan. Alam nyo, thank you Lord, kasi nung lately lang, nung nakaraan, hindi ko sinasabing perfect ako. Awat grasya ng Diyos na paglalabanan ko. Kasi ang gusto ko, maipamuhay ko yung aking natututunan dito. Ang gusto ko, makita sa akin si Kristo. Alam nyo, nung nakaraang linggo, nung nakaraang 2 weeks ago o 3 weeks ago, merong tumawag sa akin, galing saan ba yun? Italy. Pagtingin ko, kaklasiko, Brother Boy, kaklasiko. Sabi, pwede ba tayo magkita-kita? Magkakaklase, ganito. Doon tayo punta sa ganito. O sige, pupunta ako, may prayer meeting ako. Ngayon, pagpunta namin doon
sa aming pagkikitaan, nandun na, nauna na sila. Nagiinom na sila. May iniinom sila, may pagkain. Pero ano siya, yung kanyang ambience, talagang kainan, tsaka pwedeng uminom. Ito na ngayon. Pagdating ko ngayon doon, sabi niya, ano Bart? Ano sa'yo? Ano bang iniinumin mo? Red Horse? Ganito, 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 ganito. Diba? Parang pag tinignan mo. Tapos sasabihin mo, galing ka sa prayer meeting. Diba? Lingkod ka ni Lord. Pwede mo sabihin, pwede ba dyan yung ano lang, yung mababa lang ang dosage ng red wine? Re-request ka pa. Re-request ka pa? Pero thank you Lord, sa awat grasya ng Diyos. Ang sabi ko lang sa kanila, ang iinumin ko lang, Coke. Tapos, umorder kayo ng pagkain. Alam nyo, natapos yung aming kwentuhan. Kasi minsan, ang gusto ng mga tao, pag nagkikita-kita, ang gusto nila medyo yung maboboteng usapan, magarbo, tapos medyo may tama na, mas maganda ang kwentuhan. Pero nakita nila, kahit pala hindi umiinom, masarap din ang kakwentuhan. Kaya sabi dito, kailangan maging makatwirang ka. Diba? Pinakita ng ating Panginoon. Tapat ang ating Panginoon sa kanyang pangako sa atin. Meron pa isa. Ang dami, no, brother? Pero maaga pa tayo. Oo. Thank you, Lord. Ano pa yon? Noong nakaraang linggo naman, may tumawag sa akin. Galing Amerika naman. Pauwi na, nakauwi na dito. Tumawag sa akin. Sabi niya, Tan, samahan mo naman ako. Saan? Pwede ka pa bang magsabong? Kasi, di ba, ginagawa naman natin dati yan. Tapos, pag tinignan mo, sabi niya, di ba, hindi ka naman makikilala dun. Sa probinsya tayo, mga tupa-tupada lang. Totoo po nangyayari dito. Tupa-tupada lang. Pero thank you, Lord. Awat grasya ng Diyos, alam nyo, si Lord din ang gumagawa ng sitwasyon. Hindi kami nagkita doon sa dapat puntahan. Alam nyo kung anong ginawa niya? Siya na lang pumunta dito. At hindi lang yun. Hindi na ako nakasama doon. Hindi na nakagawa ng hindi tama. Pagpunta dito, may blessing pa kami. Kaya sa buhay natin, kailangan maipamumuhay natin. Amen, yung salita amen. ng ating Panginoon. Diba? Sabi, biblical meaning, to make right, kailangan tama ang gagawin mo. Diba? Kasi ang Diyos ay, pag tinignan natin, makatarungan. Ngayon, sabi dito, na-i-apply mo ba? Ngayon, pag na-i-apply mo, meron ditong 3 kong nakuwang reward. Wow, may reward talaga Sa ha. pagiging just, makatarungan. Unang-una, dito sa Deuteronomy 6, verse 20. Sabi dito sa salita ng Diyos, katarungan lamang ang inyong pairalin at kayo'y mabubuhay na matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Hello? Diba? Pag napakamuhay mo yung justice, just, sabi doon, anong reward? Long life. Amen. Nakita amen. natin si Brother Boy. Brother Boy, ilang taon na kayo? 72? Diba? Pag tinignan mo, 72, saan ka pa? Nakakapag-drive ng motor. Nakakapag-drive ng sasakyan. Tignan nyo, walang salamin. Bakit? Kasi sabi doon, pag ipinamumuhay mo, ang justice, sabi doon, meron kang long life. Yan ang isang reward. Oo, isang reward. Pangalawa, Proverbs 21, verse 3. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh, kaysa mga handog ang mga gawang makatwiran at makatarungan. Anong isang pangalawang reward? Pleases the Lord. Magiging kalugod-lugod ka sa Panginoong Jesucristo. Alam nyo, thank you Lord.
yung sinasabi nga maging kalugod-lugod ka. Di ba sabi doon, hindi mo pa hinihingi, ibibigay ng Yes, Diyos. amen. Oo. Pag tinignan mo, pag katulad ng ginawa ko, hindi ko sinang-ayunan yung mga bagay na hindi nakalulugod kay Lord. Ang ginawa ko, yung nakapiplis kay Lord, alam nyo, nakakatuwa ang ating Panginoon. Pag naglugod si Lord sa atin, talagang pagpapalang lubos ay pagkakalob. Yun nga, sandali lang, konti na lang, yun nga yung sa tingin na, yung lagi ko, yung sineshare ko nga doon sa prayer meeting na para sa tingin mo, pangit yung nangyayari, pero in the long run, makikita mo kung paano kumilos si Lord. Yung nakaraang linggo, yung aming sasakyan, nasira yung aircon. Ngayon, yung aircon nasira, kala ko konting lang yung sira, minimal lang yung sira. Pagkasabi sa akin ng sira, compressor. Magkano yung compressor? 20,000. Grabe. 20,000 compressor. Saan ako kukuha? Sa akin, Diyos. Ngayon, paano matatamasa yung pagpapala na yun? Mapiplis mo si Lord. Maging kalugod-lugod kay Lord. Gumawa ka ng tama. Di ba? Pag tinignan natin, alam nyo anong ginawa? Yung sinasabi nagyayaya sa akin. Biglang yung sinasabi ko sa yung pumunta dito. Alam nyo, binigyan kami ng blessing kay Lord. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Konti na lang. Konti na lang. Mapapantayan na yung ano. Oo, konti na lang. At thank you, Lord. Meron pa isang ginamit. Ginamit si Pastor Alex. Pag tinignan mo, yung konti na lang, parang 1/2, naging 3/4, kaya ang babayaran ko na lang, 1/4 na lang. At ang ginawa ko, para magawa na, nag-AS ako. At pagka-AS ko, thank you Lord, ngayon, gawa na yung sasakyan. Wow, thank you, Lord. Thank Kaya you, pag Jesus. tinignan natin dito, napakaganda ng pagpapala ng Diyos pag maging makatwiran. Oo. Pag tingin mo, kala mo pangit yung ginagawa, bakit nasira yung ganito? Hindi. Gusto muli ni Lord na magpakilala sa atin. Amen. Na siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating mga kanya-kanyang Yes. pangangailangan. At yung panghuli, dito sa Isaiah 56 verse 1. Isaiah 56 verse 1, the Lord says to His people, do what is just and right, for soon I will save you. Grabe, di ba? Pag tinignan natin dito, ililigtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung pangako ng ating Panginoon. Kung ipamumuhay natin yung tama. Ngayon, paano natin may ipamumuhay ang tama? Babalik ka doon sa kanta ni Rico J. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Pinakamaganda, bago mo gawin, para pag meron kang gagawin sa isang tao, tignan mo muna kung ikaw ba'y matutuwa. Kasi baka mamaya, ikaw hindi nagsasang-ayon, tas gagawin mo pa rin. Sabi nga huwag tayong gagawa ng hindi natin gusto. Kasi tandaan natin, God It's just. is just. In Jesus' name. Amen. Follow up lang din doon sa lesson ni Minister Otan. Bagamat ako, kadalasan, buhay na buhay sa akin yung Hebrews 6:10. Ano po ba ang sabi diyan? Makatarungan ng Diyos at hindi niya lilimutin ang lahat ng bagay na ginawa mo. Hanggang ngayon ay pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. Salamat kasi minsan para bang hindi ka deserve dun sa tatanggapin mo, pero God is just talaga. No? Kahit maliit na bagay talaga yung ginawa mo sa iyong kapwa, sobra niyang ibabalik at ibabalik yung gantimpala na para bang ine-expect mo. So Lord, sobra naman yata ito. Sabi ko, hindi anak, ito ako, ipinapakita ko lamang sa iyo na tunay na sagana. Sagana ako magbalik, siksik, liglig, at umaapaw. Ayan, thank you Lord.
Birthday. Ayan, thank you Lord. Sige, bago kakatulad natin tayo. bigay kay Minister Boy. Bati muna tayo sa may mga kaarawan. Thank you Lord. Today is March 17. Ayan, nakalagay dyan, no? Unang-una si Pastor Rafi Rafi Rial. Rial. Happy birthday. Thank you, Lord. And then, ang ang anak ni Pastor JB, Sister Patricia Kagimbal. Oo, sundan din siya ni Sister Julien Isabela. Yan. Thank you, Lord. And then, Sister Charmaine Melgar. Happy birthday, Sister... Donali Suarez. O yan, no? Basang-basa ni Minister Donali Suarez. Oo, happy birthday. Brother Joseph Awang. Oo, brother ni Sister Nene. And then, Sister Eliza Escala. Oh, and then, belated happy anniversary kila Brother Rodelio and Rodelio. Sister Luz Ilaga. Oh, thank you, Lord. And then, happy anniversary dun sa prayer meeting ko mamaya dyan sa school, sa Quezon City. Tumana. BSSMAI prayer group. Shout out. Thank you, Lord. Sister Mai. And then, ang tumana rin. Kila Sister Judith. Thank you, Lord. Yan. Enjoy your day. Happy birthday. Happy anniversary. Pasok, Brother Bong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day! Ayan. Para sa ating repeat new song, thank you, Lord. Ang title po ay Jesus, ang Dakilang Pastor, composed by Sister Ofelia Perez. Ayan, thank you. Arranger, Brother Jess Atienza. Interpreted by Sister Odette Odette Danganan. Danganan. Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat, Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo naibalik ako sa piling mo. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan.
pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwina ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sanggalang. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sanggalang. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Ayan. Thank you, Lord, sa ating repeat new song kay Sister Odette. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Sige, bigay na natin yung second part ng ating pag-aaral sa umagang ito kay Minister Boy. Welcome po natin. Amen, Thank you, amen. Lord. Hallelujah. Gandang umaga po muli mga kapatid. Good morning. Babasahin ko yung isang talata na binasa ni Brother Otan kanina. Sa Deuteronomy 32 verse 4. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Thank you po, Lord, sa mensahe mo. At tuloy-tuloy po yung aral natin tungkol sa justice ni Lord. Nag-enjoy pa tayo. Masaya ba tayo sa pag-aaral natin ng mga attributes? Kailangan hindi lamang basta masaya. Huwag kang pumayag doon sa masaya lang. Kundi kailangan nakikinabang. All the scripture is God-breathed and is profitable. So kailangan pinakikinabangan ang bawat aral. Alam nyo ba na mga pinag-aaralan natin sa umaga, sa Good Morning Jesus, hindi lamang basta maganda, kundi napakahalaga na pinag-aaralan mo yung kanyang nature, yung character ni Lord. Kung ibig mo na higit na mas malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Yung kanyang nature and character, yung kanyang attributes na ang tawag ni Brother Elmer ay katangi-tanging katangian ng Diyos. Amen? At na naghahayag, mga katangian na naghahayag ng kanyang kabunian, kataasan, kadakilaan, katanyagan, kalakihan, lahat. Kaya kapag ninanamnam mong mabuti ang mga pag-aaral tungkol sa attributes ni Lord, hindi ka lamang basta mapapahanga kundi talagang idadapa mo yung sarili mo
Hindi mo dadaling kung saan-saan ang pagsamba mo. Talaga masesentro ka sa Kanya lamang. Kaya ngayon, merong mga katangian ng Diyos na madaling tanggapin, hindi mo man gaanong matanggap at maunawa, pero at least ma-appreciate mo. Katulad nung topic nila, kailan ba yung topic nila Pastor Simple? Yung God's goodness kahapon. Yung God's holiness nung Martes yata. Madaling unawain niya kasi given yan. Kung hindi ba na lang Diyos, hindi siya Diyos. Kaya yung kanyang mercy, yung kanyang love, yung kanyang grace, pinararanas sa atin yan. Maya't maya, bawat sandali, magiging lang mapagbantay. Pero itong ating topic ngayon, yung God's justice, hindi gaano madaling unawain yan. Maraming controversial issues dyan. Maraming tanong. Kung talagang makatarungan si Lord, bakit ang daming mahirap? Bakit ang daming namamatay sa mga lindol, baha, marang walang kabuluhan? Pero sa pag-aaral natin, napakahalaga ng buhay, ba't parang nasasayang ng gano'n na lamang? Pero itong ating teksto, sa Deuteronomy 32 verse 4, parang dinipay niya na lahat yung katangian ng God's justice, na siya yung bato. Pagka sinabing bato, matatag, matibay. Ibig sabihin, kapag ka ang Diyos ang nagpasya, yun na yun. Mapananaligan. Amen? Siya yung bato. Kung sa tao, mayroon pang mga Court of Appeal, Supreme Court, si Lord Supreme talaga. Final ka agad yun, basta ang Diyos ang nagdesisyon. Kaya, salamat sa Diyos. Hindi lamang siya ang bato, kundi siya yung manlilikha. Inaangkin niya yung authority na kahit na anong gawin niya sa kanyang nilikha, prerogative niya yun. Masasabi man ng nilikha sa kanyang may likha na, bakit mo ako ginawang ganito? Lahat ng ginawa nila. Kaya isinunod niya kagad na walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Amen? Maganda yung mga sharing ni Brother Otan at saka ni Brother Bong. Kasi puro blessing. Paano na kapag hindi blessing ang tinatamo mo? So, maintindihan mo na walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Amen? Ang Diyos ay tapat. Sa kanyang katapatan, sapat. Amen? Walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Yung pagiging makatarungan at matuwid ng Diyos, halos iisa yun. Kung mapupuntan nyo, ilang beses binabanggit ni Brother Ota na ang Diyos ay matuwid, makatarungan, halos iisa yun. Halos iisa ng meaning. To make right ba? To make right what is wrong. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga meaning. So, ang mahalaga, napakaganda ng ating mga pag-aaral. So, ang Diyos ay walang anumang kalikuan. Wala sa Kanya, walang anumang pandaraya. Siya ay mabuti, mabait, magandang loob, at makatarungan. Amen? Tatandaan natin, ang isa sa katangian ni Lord na favorite ko, He is immutable. Hindi siya nagbabago. Lagi siyang ay matuwid. Kung matuwid siya noon at makatarungan, ganun din pareho pa rin. Kailangan maintindihan mo yon. Kasi kapag hindi mo naintindihan yon, yung aking mga binanggit, mapupuno ng tanong ang buhay mo. Si Job nga pinuri na ng pinuri ng Diyos na isang mabuting tao, hindi nagkakasala, may takot sa akin, sabi ng Diyos. Pero kung ano-ano mga dinanas, kaya sabi ni Job, bakit ba ako napagbubuntunan mo? Kung ano kasalanan ko, nanghihingi naman ako ng tawad, di patawarin mo na lang ako, bakit ako napag-iintingan mo? Sabi, talaga nga, halimbawa, yung aking anak, bakit Simon pa? Sabi ng aking nanay, sabi ni nanay, bakit yung aking pangapong Simon? para bang yung iba pwedeng mamatay?
Parang Simon, bakit pa Simon? wala tayong ano, kailangan unawain mo itong mga aral na to, mga kapatid. Tatandaan natin, sabi ng Diyos, ang isipan ko ay hindi mo isipan. Kung paano nga ang langit ay mataas kaysa lupa, ibang-iba ang aking isip at gawa. Hindi aabot ang iyong akala. Akalain mo ng lahat, hindi pa rin naabot sa isipan ni Lord yun. At lahat ng gawa ni Lord, walang pagkukulang, lahat na yung kilos ay matuwid. Amen? Walang kapintasan. So, ang Diyos ang author. Siya ang may likha ng katarungan. And God is perfect. Siya ay ganap. Amen? At hindi siya nagtatangi. Sabi ni Pedro, ngayon ko lang naunawa na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Amen? So sa makatwid, yung kanya mga hatol, yung kanya mga pamamaraan, at yung kahatulan na kanyang pinaiiran, yung kanyang katarungan na pinaiiral, ay ganap. Kasi ganap si Lord. Amen? Tandaan natin, hindi lang nag-enforce ng katarungan si Lord. Gustong-gusto niya yon. He loves it. Sabi ng Psalm 11 verse 7. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon, isang malinaw, yung pagiging makatarungan ng Diyos, ginagawa niyang higit na mas malinaw yung pag-ibig, grasya at kaawaan ni Lord na hindi magagawa ng iba. Amen? Kasi ang Diyos hindi lamang makatarungan, kundi siya rin yung ating justifier. Siya yung nagpapawalang sala sa atin. God is not only a just God, but He is our justifier. Amen? Siya lamang yung mayroong kapangyarihan at kakayahan na ibilang tayong matuwid, magi tayong katanggap-tanggap at marapat sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, si Jesus ay walang sala, pero siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo'y mailapit sa Diyos at mapabanal. So, justice is to make right. So, kaya pala napunta rito sa lupa ang Panginoong Hesus para itama ang mga mali na ginawa ng tao. Amen? Masyadong nalayo ang tao sa Diyos. Pero salamat na lamang dahil ang Diyos ay makatarungan, siya mismo ang gumawa ng paraan. Ang konsepto ng katarungan ni Lord ay laging konektado sa merito. Yung merit. Na kapag kaliko ang pamumuhay ng tao, siya ay tiyak na parurusahan. Pero pagka siya ay may buhay at nagpasyang mamuhay na matuwid, siya ay pagpapalain. Gagantimpalaan, dito pa lamang sa lupa. Ngayon, ang isang katotohanan, ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ni Lord. Amen? At walang itinatangi si Lord. Ngayon, ang kabanalan ng Diyos ay naghahanap ng katarungan. Hindi pwedeng ang nagkasala ay hindi maparusahan. Yun nga ang konsepto ng justice. Kailangan ang nagkasala ay parusahan at yung matuwid ang pamumuhay ay gantimpalaan. Pero ang lahat ay nagkasala. Amen? At ang kabayaran ng kasalanan, huwag mong meminosin, kamatayan. Death penalty tayong lahat nung araw. Ngayon, sa katarungan ng Diyos, malayang-malaya niyang ipinapaalam sa buong sangkatauhan kung ano ang ating mga kasalanan. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang kasalanan. Amen? At hindi lamang yung kasalanan ang nililinaw ni Lord, kundi pati yung magiging bunga ng ating mga kasalanan. Pero salamat na lamang at tandaan natin,
walang itinatangi si Lord. Lahat, He treated equally, lahat ng tao. Pero, sabi nga lagi ni Pastor, mercy prevails or triumph over judgment. Ang Diyos ay maawain at mahabagin na ino-offer niya sa buong sangkatauhan yung paraan upang tayo ma-spare sa mga kaparusang marapat sa ating mga nagawang kamalian. Amen? Kung ang bawat isa sa atin, tatandaan mo, kung ang bawat isa sa atin ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga pagkakasala, kawawa tayo. Wala tayong susulingan, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Haring David, nahihirapan ng masyado ang aking loob. Mas mabuti nang lumapit ako sa Diyos at tanggapin ang kanyang parusa kaysa ang tao ang magpahirap sa akin. Let us fall into the hands of the Lord, for His mercy is great. Mahabagin si Lord. Sabi ni Propeta Micah, sa Micah 7:9 ganito, titiisin ko ang galit ni Yahweh sapagkat nagkasala ako sa Kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang Kanyang pagliligtas. Titiisin ko ang galit ni Yahweh. Nagkasala ka naman eh. Parang yung magnanakaw doon sa nasa kaliwa at kanan ng Panginoon. Inuuyam nung nasa kaliwa ang Panginoon. Sabi nung nasa kanan, tumigil ka riyan. Marapat lamang tayong parusahan. Kasi nagkasala tayo. Pero ang taong ito hindi nagkasala. Kailangan aamin lang. Tumigil ka riyan, sabi nung isang magnanakaw. Marapat lang tayong parusahan kasi nagkasala tayo. So, titiisin ko ang galit ni Yahweh sapagkat nagkasala ako sa Kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako. Biro mo, Diyos pa rin na magtatanggol sa'yo. Lahat sa Kanya eh. Kaya wala ka talagang maipagmapalaki. Hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Mercy triumphs over judgment. Yung justice, yun yung matanggap natin yung marapat sa ating mga kasalanan. Getting what we deserve. Yung mercy is not getting what we deserve. Sa halip na tayo ay parusahan, pero hinohold ni Lord yung parusa para sa atin. Ngayon, yung grace is getting what we do not deserve. Ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa magnanakaw, ngayon din ay ipagsasama kita sa paraiso. Deserve ba na magnanakaw yun? Pero buong panahon ng kanyang buhay, ginugol mo sa pagnanakaw at paggawa ng masama. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Yun ang grasya. Nakuha niyo po ba? Kaya, salamat sa Diyos. Tandaan natin, ang ating Diyos ay makatarungan at parehas sa lahat ng bagay. At yun ang inaasahan niya sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya. Kung papaano na ang sabi ng Panginoong Hesus, magpakabanal kayo sapagkat ako na tumawag sa inyo ay banal. So hinahanap niya. Yung ginawa niya, kasi tayo hindi ano yun. Tandaan natin na tayo, bawat isa sa bawat Kristiyano, ay we are all partakers of the divine nature. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lang magpakabanal, kundi magi kayong ganap katulad ng inyong Ama sa langit. Ngayon, dahil ang Diyos ay makatarungan, sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Sinabi na sa iyo, o tao, kung ano ang ibig ni Lord. To do justly, to love mercy, and to live humbly with your God. Magi kang makatarungan sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, at mamuhay na buong pakumbaba nakasama ang iyong Diyos. Buong katarungan. Mamuhay kang makatarungan. Sa lahat ng bagay.
ang Philippians 2:4 ay nagpahayag na ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Yun yung binabanggit ni Brother Otan na gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. Golden rule ang tawag dyan. Gagawin mo. Kung ano ang ibig mong gawin ng kapwa mo sa iyo, ikaw ang mag-i-initiate. Ang paghihiganti, sa Diyos yun. Walang sino mang tao na magnanasa ng masama para sa kanyang sarili. Walang tao na namumuhi sa kanyang sariling buhay o katawan. Kung ano ang ibig mo na gawin sa iyo ng kapwa mo, ikaw ang una. Amen? Hindi ka manlalait ng kapwa mo. Nakuha niyo po ba? Ang tamang pamumuhay na para sa Kristiyano, may malasakit sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na pagkarelihiyoso na sinasabi ni Santiago sa Santiago 1:27. Hindi ka magtatangi sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagtatangi. Amen? Suriin mo ang iyong sarili. Makatarungan nga ba na kapag ka maganda ang bihis, special ang iyong trato. Kapag ka hirap, diyan ka lang sa isang sulok. Hindi ka nga pumapatay. Hindi ka nga nagnanakaw. Nagtatangi ka naman. Mga kapatid, mabigat ang mga aral. Kailangang natututunan. Ako nga, hindi gaano akong nadalian sa pag-aaral nito. Kasi marami na akong naituro ng mga nature ni Lord, mga attributes, karakter, pero itong justice, parang ngayon ko lang yata na pag-aralan. Bagamat na isa sa buhay natin, pero hindi ako handa para ituro. Makatarungan ng Diyos, walang nasasayang sa lahat ng ating mga gawa. Tandaan natin, mahirap man pagkaaral ni Lord, napapractice. Hindi iuutos sa atin ng Diyos kung imposible. Kaya iniutos sa iyo, posibleng mangyari sa iyo. At yun ay para sa ikabubuti mo. Kaya nga ang daming biyaya ang daming blessing, ang daming gantimpala ng pagsunod. Amen? Kung magiging makatarungan ka lamang. Amen? Makatarungan ng Diyos. At hindi niya lilimutin lahat ng iyong mga gawa. Lahat ng pinakikita mong kabutihan sa kapwa mo, babalik at babalik sa iyon. Para ka lamang nagtatanim ng mabuting bagay nun. Amen? Sa pamilya, makatarungan ka ba? Nung araw, akala ko, ang tingin ko sa sarili ko nung kay bait-bait ko Kasi marami akong kaibigan. At lahat masaya pagka ako kasama. Pero kasi ako nagpapainom. Ang bait-bait mo sa barkada, pagdating mo sa pamilya, sila awayin mo dahil naubos ang pera mo. Tapos lango ka pa. Hindi maganda yun. Ano yun? Selfish yun, mga kapatid. Makasariling buhay yun. Kaya salamat sa Diyos. Sa sarili mo, ikaw ba ay makatarungan? Huwag mo ilalayo sa Diyos ang sarili mo. Lapit sa Diyos. Huwag mo ilayo sa source ng lahat ng bagay. Lumapit tayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa atin. Ibang-iba ang buhay na malapit sa Diyos. Provided, protected, supported, lahat. Amen. Pagka malapit sa Diyos, doon mo lang matatamo yung tunay na kapayapaan. At lahat naman ng lumalapit sa Diyos, hindi niya itinataboy. Kasi nasa Diyos ang lahat ng kaayusan. To make things right. Yun ang justice. Amen? Makatarungan si Lord. Bigyan mo naman ng katarungan yung sarili mo. Lapit ka sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Colossus 1:17, sapagkat nasa sa Kanya, na kay Jesus,
ang kaayusan ng lahat ng bagay. Hindi lamang yung kaayusan ng universe, kundi kaayusan ng sarili mong buhay. Amen? Lahat ng provision na kay Lord. Pati kagalingan. Pati kagalingan. Masarap humingi ng tulong ay sa Diyos, hindi kung kani-kanino. Sa panahon natin, napakaraming ng mga espesyalistang doktor, napakaraming mamahaling gamot, pero ang sabi ng Diyos, lapit kayo sa akin. Hali kayo, sabi ng imbitasyon ng Hosea 6:1. Hali kayo, lumapit kayo. Lapit tayo kay Lord. Kung sino ang nanugat, siyang gagamot. Siya nanakit, siya rin ang magpapagaling. Lapit tayo kay Lord. Kami, Simon, inilapit din namin kay Lord. Kaya lamang, nagpasya na si Lord eh. Wala kami ibang gagawin kundi tanggapin. Kaya hindi gaanong mabigat sa amin kasi alam namin, yung justice ni Lord, laging tama, walang mali. Nakuha niyo po ba? Ba't mas marunong ka ba sa Diyos? Mas makatarungan ka pa ba kay Lord? Ang mahalaga, iayos mo yung sarili mo. Make things right. Ang ganda nung ang tawag doon, meaning na ipinahayag ni Brother Otan. Sa mga hanap buhay, makatarungan ka ba sa iyong paghahanap buhay? Tandaan natin, hindi isang beses, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi napakaraming beses na itinuturo ng Biblia na galit ang Diyos sa timbangang may daya. Yaan ay kasuklam-suklam sa Kanya. At nakita natin na yung konsepto ng justice ay nakakonekta lagi sa merit. Nakapagkaliko ang buhay, parurusahan. Pero kapag kamatuwid, gagantimpalaan. Hayaan mo si Lord na magbigay ng customer sa iyo. Amen? Nalulugod si Lord sa tamang timbangan. Alam ni Lord ang bilang ng laman ng bulsa mo. Alam ni Lord ang laman ng tindahan mo. Lahat. Walang nalilingid sa Panginoon. Ayaw mo ba na imbis na mandaya ka, sundin mo yung financial plan ni Lord na ang taong mapagbigay, lalong yayaman. Pero ang taong tikom ang mga kamay, ang taong magdaraya, lalong naghihirap. Ang linaw naman mga kapatid, maging kang makatarungan sa lahat ng bagay. Sa simbahan, iwasan mo na yung mga pagsisinungaling kasi magkakapatid tayo kay Kristo. Ako, sinimplihan ko na lang yung aral Excuse the word. Pati yung pagpupuri, pati yung puri ng puri, kahit hindi nararapat, ang tawag sa English niyan, flattery. Still, yan ay lying. Yan ay pagsisinungaling. Hintuan nating lahat yan. Amen? Hayaan mo na ang buong simbahan ay mamuhay sa katarungan ni Lord. At yan talaga ipinrepair ng Diyos. Pati yung buhay sa kabila, yung bagong langit at lupa, ay paghaharian ng katarungan. Hindi ko lang naisulat kung saan na nahanap. Nabasa ko na Hindi ko lang naisulat. Pero, at hintuan ng lahat ng mga pang-aapi. Maging makatarungan, anong tawag dito? Wag magtatangi. Amen? Ngayon, ang pinakahuli, makatarungan si Lord. Tayo, how about yung ating kilos, gawi? Makatarungan ba? Yung ating ugnayan kay Lord? Ang John 3:16, na tayo'y labis, gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ni Lord, na sa kanyang kasaganaan ng habag at kadakilaan ng kanyang pag-ibig, tayo'y patuloy na nabubuhay. Tayo, mahal ba natin si Lord? Lahat magsasalita. Pero, ang sabi ng 1 John 3:16, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ialay din naman natin ang ating buhay
para sa mga kapatiran. Amen? Hanggat maaari, makikisama kang mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid kay Kristo. Tayo ay ibinilang ni Lord na mga anak niya. Makatarungan ba na ipagpalit mo siya sa mga karton, iskayola, kahoy, bato, ginto, pila, kahit mamahalin pa yan, ribulto, larawan. Hindi ganyan ang ating Ama sa Langit, mga kapatid. Magi tayong makatarungan. Amen? Sabi ng Jeremiah 2:13, lagi ko naalala, meron bang bansa na nagpalit ng kanyang Diyos kahit na yung kanyang mga Diyos ay hindi totoo? Pero ako, ipinagpalit ako ng aking bayan sa mga Diyos-Diyosang wala namang kabuluhan. So, nagita yung makatarungan. Isa pa, sa John 14 verse 3, ang sabi ng Panginoong Yesus, ako'y pupunta na sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag nakahanda na ang inyong matitirhan, ako'y muling babalik at kayo'y ipagsasama ko sa aking kinaroroonan. Handa ng handa si Jesus ng lugar para sa atin. Tayo ba, inihahanda rin natin yung ating sarili sa lugar na inihahanda ni Jesus? Baka si Jesus lang ang handa ng lugar para sa atin, pero tayo kung ano-ano mga pinaggagawa natin. Amen? Ang bili ng Biblia, mag-impo kayo ng yaman, ay sa langit. Amen? Ang mga bagay sa sanlibutan na pinagkakaabalahan ng maraming tao, yan ay dinaragdag lamang sa mga natutong magpahalaga sa mga bagay na mahalaga. First thing first. Amen? Napakahalaga ng priority sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Ang lahat ng may pag-asa kay Kristo ay nagpapakalinis katulad ni Kristo. Amen? Makatarungan ba na ako ay dayain ninyo? Sabi ng Diyos. Makatarungan ba? Marapat ba na ako ay inyong pagnakawan? Sabi ng mga Hudyo. Paanong paraan na kami na ikaw ay aming dinaraya? Ang sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng inyong mga ikapo at mga handog. Ngayon, ikaw ba ay makatarungan? So, dali natin yung tanong na yon hanggang sa ating buong buhay. Lagi mong examine yung sarili mo. Maging kang makatarungan sa lahat ng bagay, lalo na sa iyong ugnayan sa Diyos. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ito, meron ako nakita dito sa Romans 13, verse 7. Sabi daw, para daw makakapamuhay ng makatarungan. Ibigay nyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang nyo ang dapat igalang at parangalan nyo ang dapat parangalan. Walang ibang pararangalan kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Igawad mo yung nararapat, ibayad mo yung dapat bayad, magbayad ng buwis, di ba? Pag tinignan natin dito at igalang natin yung dapat igalang at parangalan natin ang dapat parangalan. Kaya sabi doon, justice to make right. Sa ganung pamamaraan, nalulugod ang ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen. Dito sa akin, dito sa Psalms 103, verse 19. Thank you, Lord. Sabi rito, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay magaharing walang hanggan. Oo, kasi minsan may makakausap at makakausap ka na akala nila iba raw ang Diyos nung araw sa Diyos natin ngayon. Oo. Pero hindi. Isa yan. Kaya sabi rito sa Biblia, magaharing walang hanggan. Kaya yung pagtuturo natin ngayon is about God is just. Ayan. Thank you, Lord. Tandaan natin mga kapatid dito sa Psalms 103. Verse 19 ito yung tinatawag nating
maghaharing walang hanggan. Kaya, thank you Lord dahil panibagong pagtuturo na naman ang ating napakinggan tungkol dito sa about justice. Tandaan natin, God is just. Jesus, you're the same today, yesterday, today, and forever. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sige. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Bukas po, awit ng pag-ibig, awit ng mga manggagawa. Thank you Lord. 2 Timothy 2:2